Mga peeps, kung hindi niyo alam ang DK Oldies, ang DK Oldies kasi is basically isang store siya mga peeps na maraming bumibili tapos mga ano siya, parang mga retro gaming consoles binibenta nila at mino-market nila sa Facebook nila, sa YouTube nila, sa TikTok nila, kahit saang social media platform at pinibenta nila yung mga consoles na sinasabi na refurbish. Pero ito mga peeps, may iba naman dito sa Pilipinas. Wala tayong DK Oldies, pero masasabi ko mga peeps na mayroong pang style na DK Oldies sa Pinas, pero iba naman ginagawa nila. So this is masasabi ko na overpriced, which is ang LTAB Gaming Hub. So ito mga peeps ay isang parang Facebook store sila meron silang store sa Green Hills, sa Quezon City, meron silang store doon. At masasabi ko na okay lang naman sila pero yung presyo lang tayo nagkakatalo, which is parang sa DK Oldies nagkakatalo din tayo sa presyo mga peeps. Kasi example, meron tayong PS2, ang halaga lang naman talagang yun is nasa $100 sa US o dito sa Pilipinas, mga 4,000, 5,000. Pag good condition na yun mga peeps Pero sa kanila, umabot ng $200. Pero ito naman mga peeps, masasabi ko, ibang style naman ng LTAB Gaming Hub. So, ang LTAB Gaming Hub kasi ang style nila is basically bibili sila ng console sa mga stores tulad ng AliExpress, bibili sila sa sa Shopee, Lazada, parang ganoon lang binibili nila Tapos bulk nila binibili, tapos binibenta nila ng markup. Pero na yon, masabi ko mga peeps, meron silang parang nakakatawa na ginawa, which is yung LTAB 001 console nila. So itong console na to ay sabi sila daw parang basically meron silang kumpanya na binayaran para lang i-manufacture yung packaging o yung tapos i-rebrand. Tapos, okay lang naman yung rebrand na yun mga peeps Pero yung story na LTAB 001 na presyong 5,000 pesos comes with the free Tamagotchi na and case mga peeps. Pero, papakita ko sa inyo mga peeps mamaya kung ano ang ginawa nila sa LTAB 001 at paano nila ginawang mas mahal yun. So, hi, my name is Daniel Australia. Welcome sa aking channel. And so like and subscribe kasi pag-uusapan natin ito mga peeps. Itong LTAB 001. So, makikita nyo naman mga peeps na marami silang followers, marami silang likes sa store nila, which is okay. Pero, dito na ako nagkakaproblema sa store nila Alam ko naman na mahal ang binibenta nila mga peeps, pero business naman, kailangan may kita ka. Pero, dito mga peeps, para sa akin, masyadong ibang-iba na ang isip ko dito Kasi mga peeps, yung consoles nila na halaga sobra-sobra ang patong nila sa console. So, sobra-sobra ang patong nila sa console. For example, nakita ko sa video ni Zach Darwin, which is I am not gonna blame Zach Darwin na vinag niya yung LTAB Gaming Hub. Pero mga peeps, masyadong mahal ang dinagdag nila sa mga consoles. Ayoko na sabihin sa inyo yun kasi focus natin na yun is the LTAB 001 console na kahit kailan hindi nila sinabi na isang R36S console lang yun na binibenta sa Shopee o sa AliExpress. So ito mga peeps, ang LTAB 001 console. So sabi daw rito, it comes with the grip. Ito mga peeps, it comes with a grip,
May kasama siyang console which is the RG36S na ni-rebrand lang mga pips na to the LTAB 001. Meron siyang Tamagotchi which is nagtataka na ako. Yung store na pina-follow ko rin mga pips na isa pang store ay Tamagotchi din ang binibigay nila, which is mas mababa pa ang presyo mga pips compared sa basic na na LTAB na ito. So meron din siyang kasamang tawag yung parang pouch, and the box itself, pakita niyo yung box. Wait lang, may picture ng box dito. Okay, isang picture ng box. So, pakita niyo mga pips, iniba nila yung brand, and they call it the LTAB gaming console. So, parang may malihin na mga pips kasi, pakita ko sa inyo R36S mga pips ito. So, this is from Game Cove, which is, sinasabi nila na R36S yan, na worth 2,990. Pero mga pips, ang binibenta ng LTAB ay alam ko is 128GB ba, I think. Pero pag ginawa ng 128GB, tapos tayo, 3,700. So may kasama na to mga pips na kasama nito. Meron na siyang kasama ito, sabi sa gifts tayo. So may kasama daw to mga pips na Tamagotchi rin, which is same doon mga pips sa sa LTAB, which is same na same doon sa binibenta ng LTAB. And pag sinabi nyo mga pips na parang basically rebrand lang nila, tapos hindi man kailangan sabihin yon, pero there's something wrong mga pips dito sa LTAB. Tapos lagi silang may pag-giveaway, pero yun sa pag-giveaway na ito mga pips, masasabi ko mahirap manalo. So ang dami-daming viewers, tapos sabi nila bibili daw sila sa kanila pag natalo sila, pero parang may mali So 256GB na sa 4,390 mga pips, and comes with the free Tamagotchi, which is same dun sa LTAB. Tapos parang dinagdagan lang nila ng mga so ilang games ba ang kasama dun sa LTAB? Tingnan. So nagtataka din ako bakit di nila binibenta sa nila sa Shopee page nila yung LTAB 001, which is nang tanong ko na doon, mukhang dahil sa sa copyright reason, dahil hindi naman sila ang manufacture ng console na ito. Yatin. O mukhang wala silang karapatan i-distribute to. Parang reseller ang tawag dito Pero sa mga iba, sinasabi nila scalper daw ang LTAB Gaming Hub, which is I have to say true naman, pero common sense na lang kung bibili ka na lang dito mga pips So para sa akin mga pips, hindi worth it bumili sa LTAB Gaming Hub kasi parang masyadong mahal ang mga binibenta nila, at mga pips, yung console na binibenta nila ay masyadong parang presyo ayaw ibigay. So mga pips, kung ano masasabi sa LTAB Gaming Hub, comment down below kasi sobra na talaga ang ang presyo ng store nila. So example dun sa sa console na ito, sa LTAB 001, ginawa kong example lang yun. Kasi, grabe ang markup nila sa console na yun. At mas maganda pa, bumili sa other stores o mag-AliExpress na lang kayo mga pips. Kasi, basically, doon lang naman lang binibili yung mga consoles na yun. So, maraming salamat. At, baka magalit ang LTAB dito. Alam ko naman. Kasi,
Lagi may palusot ang LTAB Gaming Hub. Kaya, thank you very much for watching. Peace out. Bye.